Mga kapuso, budol alert! Budol alert! Kung gusto ninyong makaiwas sa modus, pakinggan niyo po ito. Isang senior citizen na naman ang nabiktima ng pambubudol. Ang modus, kunwari lalapit at interesadong bibilhin ng inyong alahas, susuriin at pagkatapos papalitan pala ng peke. Gaya po nito, panoorin ninyo. Makikita ang lalaking naka-helmet na tinitingnan ang suot na singsing ng 75 anyos na lola. Maya-maya pa, hinubad ng lola ang singsing at inabot sa lalaki. Pero bigla na lang umalis ang suspect. Ayon sa biktima, gusto raw bilhin ng lalaki ang kanyang alahas, pero matapos suriin, peke raw ang ibinalik na singsing. Agad naman natunton at naaresto ang suspect na isang scrap gold buyer. Naku, pag-usapan po natin ang insidenteng yan. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano ang habol ng biktima sa ganitong pambubudol? Naku, yung mga masamang asal na tulad ng ganito ay definitely na isang krimen ang ginawa at dapat talagang parusahan, aside from the fact na syempre dapat maibalik ang singsing na ito sa biktima. Ang mas mahirap na tanong ay ano ang krimen na dapat i-file sa mga masasamang loob na tulad nito na talagang nang iisa sa kapwa, lalo na't ito ay isang senior citizen pa man din. Pero nako, parang bar exam question ang ganitong tanong. Actually, ang kaso ay maaaring theft o estafa. Yung mga ganitong kaso, depende sa sitwasyon at kung paano o bakit binigay ni Lola ang singsing sa kumuha dito. Meron kasing tinatawag na material o juridical possession, o di ba? Para tayong nasa klase sa law school today. Kung inabot lang ni Lola ang singsing para inspeksyonin ng sandali at tingnan at kilatisin lamang habang tinitingnan nito ay pinagpalit sa peke na singsing, ito ay theft o pagnanakaw lamang sa ilalim ng Article 308 ng Revised Penal Code. Ang pag-abot ni Lola ng singsing ang nagbigay lamang ng tinatawag na material possession ng singsing at dapat ibinalik ito agad. However, di ba? Kung inabot ni Lola ang singsing at may usapan sila na maaaring kunin ng singsing para halimbawa ibenta sa iba o para linisin o yung cleaning ng jewelry or para ayusin o i-repair ito na may obligasyon na ibalik, ito ay hindi na simpleng pagnanakaw, kundi baka ito ay estafa na sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code. Ito ay dahil ang pagbigay ng singsing na may tunay na usapan ay nagbibigay ng tinatawag nating juridical possession na pag hindi na ibalik ng maayos ay magiging krimen nga ng estafa. Kapag sinabing juridical possession, ibig sabihin ay may karapatan talaga yung tao na hawakan at kunin yung singsing na yon ayon sa usapan or agreement. Halimbawa nito ay kung inabot nga ni Lola ang singsing at sinabing, dalhin mo muna to, benta mo para sa akin sa iba, ibalik mo matapos ng 1 linggo. Pag pinalitan during that 1 week, ay krimen ay estafa. Kaya paalala po sa lahat, lalo na sa mga senior citizen, huwag basta ipahawak o ipasuri ang inyong alahas sa taong hindi nyo kilala, kahit na nagpapakilalang buyer o eksperto ito. Mas mabuti pang magpunta sa isang pinagkakatiwalaan na alahera o isang tindahan na may reputasyon na maayos kausap. At kapag nabiktima ng ganitong modus, agad na magsumbong sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya para tulad dito sa kasong to ay nahuli kaagad ang salarin. Tandaan, ang panlilinlang ay maaari pa rin maging krimen kahit walang dahas o pamimilit at yan ang kailangan natin talagang ay maging careful tulad dyan. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw. Alam nyo na, para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me. Ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.